Dominant Protector. Credit to the author. 4,181-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oo. Agad na ibinaba ng Man in Black ang kanyang ulo sa malamig na pawis. Kahit na ang kabilang partido ay hindi naglabas ng anumang aura, ang mga salitang ito ay napakabigat sa kanya, at hindi niya ito matiis. Gayunpaman, isa ka sa amin. Kahit na ito ay isang pangunahing sikreto, walang masamang sabihin sa iyo. Hindi pa rin mabilis o mabagal ang tono ng misteryosong babae. Walang pakialam niyang sinabi, ito ang gamot na ibinigay sa akin ni Professor Lee sa pamamagitan ng isang espesyal na channel. Kapag naging matagumpay ang pagsusulit, makakagawa tayo ng mga orihinal na eksperto sa yugto ng sanggol at tulungan tayong makamit ang magagandang bagay. Kung tatagas ang mga salitang ito, tiyak na magbubunsod ito. Sa buong Sky Class North Island, ang mga nascent Soul Master ay pawang mga first class na pag-iral, pangalawa lamang sa napakakaunting tao sa itaas. Gayunpaman, sa bibig ng misteryosong babaeng ito, para silang mga puppet. Ito ay isang malaking kaganapan na maaaring baguhin ang istruktura ng mundo. Professor Lee. Ang Man in Black ay halatang hindi nagulat dito. Hindi niya napigilan ang kanyang kasabikan at sinabing, hindi lang niya binuksan ang 4-dimensional space channel sa pagitan ng Sky Class Island at ng mortal na mundo, ngunit binuksan din niya ang channel sa pagitan ng Sky Class Island at transfer station ng planeta Yan Huang. Hindi ito maituturing na nakakalusot. Umiling ang misteryosong babae, walang pakialam pa rin ang ekspresyon. Gumamit siya ng espesyal na channel para ipadala ang gamot na ito. Pupunta lang tayo sa secular na mundo para ipadala ang mga bagay-bagay, ngunit hindi tayo makakapunta doon bilang mga tao. Ngunit lahat ito ay salamat kay Zhang Lijiu na nahanap namin ang butas na ito. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin makikita ang butas sa 4-dimensional array na ito. A 4-dimensional space array. Ito ang inayos ni Sun Zikong noong nakaraan. Tumaas ang kilay ng Man in Black. Tama. Sa tingin ng lalaking iyon sa araw na iyon ay matalino siya, ngunit hindi niya alam na hindi ito mahirap na gawain para kay Professor Lee. Sinabi na ni Professor Lee sa kanyang alagad, si Professor Benjamin Tu, ang paraan upang masira ito, at ang aking clone sa secular na mundo ay nagsimula na ring pag-aralan ito sa kanya. Napaawang ang labi ng misteryosong babae. Balang araw, malaya tayong makakabiyahe sa pagitan ng Sky Class Island at ng mortal na mundo. Sa palagay ko ay hindi tayo maghihintay ng masyadong mahaba. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang may panginginig sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang mga bakas ng totoong chi ay nakatakas. Mukhang gumagana. Pumunta ka at tingnan mo. Utos agad ng misteryosong babae. Tinanggap ng Man in Black ang utos at umalis, ngunit lihim siyang nabigla. Ito ang kanilang lihim na base sa North Island, at ginamit nila ang halos pinakamahusay na defensive array. Maging ang North Island Pavilion ay hindi maihahambing sa lugar na ito. Gayunpaman, pagkatapos ma-inject ng gamot ang lalaking nasa ibaba, ang totoong enerhiya na ibinubuga mula sa kanyang katawan ay maaaring tumagos sa top-tier defense array at maging sanhi ng panginginig ng buong base. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Isang hakbang pasulong lang ang The Man in Black matapos makapasok sa secret underground room. Sa kanyang lakas, halos mabulabog siya sa nagngangalit at magulong totoong enerhiya sa loob. Ito ay tunay na hindi maisip. Mas malademonyo ang kalagayan ngayon ng lalaking may sombrerong kawayan. Ang kanyang buong katawan ay nababalot ng hindi pa nagagawang dami ng totoong chi, at parang nasira ang espasyo sa paligid niya. Sinabayan ng walang katapusang masakit na mga alulong, ang kanyang lakas ay mabilis na tumaas sa isang nakakatakot na bilis, mula sa gitnang yugto ng Jindan hanggang sa kumpletong yugto ng Jindan sa isang kisap mata. Pagkatapos noon, ang malaking harang sa pagitan ng Jindan at ng Yuanying ay madaling nabasag na parang window paper. Sa mas mababa sa oras na kailangan para masunog ang isang insenso, ang lalaking nakasuot ng sombrerong kawayan ay lumipat mula sa isang mid-ores na core stage cultivator tungo sa isang namumuong soul stage cultivator. Talagang makapangyarihan ang potion na ito. Maging ang Man in Black ay hindi napigil ang mapabuntong hininga.
Bagamat alam niya na mas malakas ang gamot, mas nakakatakot ang mga side effect, ngunit kahit na ganoon, ang katotohanang maaari itong gumawa ng mass-produce na nascent soul stage masters ay nakakapanginig na. Gayunpaman, bago pa man siya makatapos ng pagbuntong hininga, ang lalaking nakasuot ng kawayan na sombrero, na dapat ay unti-unting kumalma, ay biglang nagpakawala ng mas nakakasakit sa pusong dagandong. Pagkatapos, ang kanyang tunay na enerhiya, na nagngangalit na, ay biglang tumaas muli at mabilis na tumaas sa isang mas nakakagulat na antas. Nagiba ang ekspresyon ng Man in Black. Bago pa man siya makagawa ng anuman, nakarinig siya ng mahinang putok at ang buong sekretong silid sa ilalim ng lupa ay agad na napuno ng dugo at laman. Ito ay isang malagim na tanawin. Sumabog at namatay ang lalaking nakasuot ng sombrerong kawayan. Nagulat ang Man in Black. Agad siyang tumalikod at umakyat para magsumbong sa misteryosong babae. Kaya, nabigo ang eksperimentong ito. Napailing ang misteryosong babae sa panghihinayang. Isa itong eksperimento na maaaring mabaligtad ang istruktura ng kapangyarihan ng Sky-class Island. Bagamat inaasahan niyang malaki ang posibilidad ng pagkabigo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabigo kapag nahaharap sa katotohanan. Sa aking palagay, hindi ito maaaring ituring na isang kumpletong kabiguan. Hindi bababasa ang gamot na ito ay talagang makapagpataas ng lakas ng isang tao sa nascent soul stage, ngunit hindi pa ito maaaring mapanatili sa isang matatag na antas. Iniulat ng Man in Black. Oo, kakailanganin kong iulat ito sa punong tanggapan. Maaari kang pumunta at itapon ang katawan. Tara na. Utos ng misteryosong babae at pumasok sa loob ng silid. Ginamit niya ang kanyang espesyal na channel para magulat sa punong tanggapan, at tinanggap ng Man in Black ang utos at umalis. Sa Hong Chamber of Commerce sa Market Street, nakaupo sa isang mesa sina Terence, Natalie, Minerva, at Melvin at itinaas ang kanilang mga tasa bilang pagdiriwang. Ang dahilan kung bakit nagpunta ang lahat dito ay talagang ideya ni Natalie sa simula. Gusto niyang magdaos ng selebrasyon para kay Terence, at nagkataon lang na dumating si Terence upang makita ang kanyang matandang kaibigan, si Melvin, kaya pumunta ang lahat sa Hong Chamber of Commerce. Kung bakit nandito si Minerva, may isa pang dahilan. Hehe. Sige. Dahil nag-celebrate na tayo para sa little junior brother, oras na para pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Biglang tumahimik si Natalie at sinabing, "Oh. Anong seryosong negosyo?" Nagkatinginan sina Terence at Melvin, nalilito. Si Minerva lang, na nasa tabi nila, ang biglang namula at ibinaba ang ulo. Sobrang seryoso ko na sa bagay na ito, kaya syempre malaking bagay ito. At saka, panghabang buhay na usapin ito. Little junior brother, ito ay isang magandang bagay para sa iyo. Kailangan mong magpasalamat ng maayos sa senior sister mo. Sabi ni Natalie na may misteryosong tingin. Isang major event sa buhay. Ano ang sitwasyon? Lalong naguluhan si Terence. Hehe. Dahil masyado kang curious, kaya hindi na kita ipagpatuloy. Little junior brother, makinig kang mabuti, mahal na mahal ka ni senior sister Minerva, kaya kailangan mo siyang pretuhin ng maayos sa hinaharap. Inihayag ni Natalie na may masamang tingin. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nang sabihin niya ito, bigla siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Kahit na ang isang taong kasing insensitive ng Natalie ay hindi maiwasang makaramdam ng kakaiba. Ano ang mali sa kanya? Sa sandaling ito, nang marinig ni Minerva ang mga salitang ito, ang kanyang namumula ng mukha ay agad na naging pula hanggang sa ugat ng kanyang mga tainga. Agad niyang ibinaon ng mas malalim ang ulo at hindi naglakas loob na tumangala. Espesyal na hinayla siya ni Natalie ngayon para sa bagay na ito. 4,182. Noong una, akala niya ay nagbibiro lang si Natalie, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin talaga ito ng batang babaeng ito. Sa sandaling iyon, si Minerva ay parehong masaya at nahihiya. Gusto niya si Terence, walang duda tungkol dito, at ngayong si Natalie, ang kanyang, totoong kasintahan, ay personal na pinagsasama-sama sila, wala ng mga hadlang. Si Terence naman ay natigilan. Hindi niya inaasahan na gagawin ito ni Natalie sa kanya. Ano ang dapat niyang gawin? Ito ay hindi isang pribadong setting, at siya ay nasa harap ng parehong Melvin at Natalie.
Kung direktang tinanggihan niya ito tulad noong nakaraan, talagang masasaktan ang puso ni Minerva. Bagamat namumula si Minerva at walang sinabi, masasabi ni Terence na gusto niyang tumango siya. Ang personalidad ni Minerva ay isang klasikong halimbawa ng pagiging malambot sa labas ngunit matigas sa loob. Kung tatanggihan siya ni Terence ngayon, maaari pa rin niyang pilitin ang ngiti sa kanyang mukha, ngunit tiyak na malulungkot siya at maiiyak kapag bumalik siya. Ang emosyonal na pananakit na ito ay mahirap bawiin. Gayunpaman, ayaw ni Terence na mabaon pa ang sarili sa utang sa pag-ibig. Hindi niya ito maaaring tanggihan o sangayunan sa ganitong sitwasyon, kaya walang magawa ang sinabi niya, hanggat magkasundo tayo, dahan-dahan muna tayo at hayaan ang kalikasan sa hinaharap. Oo, oo. Namulaklak ang puso ni Minerva nang marinig niya ito, at nahihiyang tumango siya. Ang mga salita ni Terence ay hindi gaanong mapagpasyahan, ngunit sapat na ito upang kumpirmahin ito. Mula ngayon, bukas na niyang makakasama si Terence. Ang galing. Tandaan mo, ako ang nag-set up sa inyong dalawa. Ako ang matchmaker nyo, hehe. Tumawa at nang-aasar si Natalie, ngunit nananatili pa rin ang hindi maipaliwanag na pagkabigo sa kanyang puso. Haha, bagay kayong dalawa. Young Hero Linford, nakakainggit talaga ang kapalaran mo. Congratulations! Nakangiting sabi ni Melvin. Ito. Maraming salamat, Manager Hong. Hindi alam ni Terence kung paano magpapaliwanag sa isang walang kaalam-alam na pulutong tulad ni Melvin, kaya iniban niya ang paksa. Siya nga pala, Manager Hong, maliban sa Hyukay Chanwo Mountain, mayroon pa bang ibang lugar na may live face mushrooms? Kung pag-uusapan, ang unang layunin ni Terence sa pagpunta sa Mount Chanwo ay upang makuha ang live face mushroom, ngunit hindi niya inaasahang matagpuan ang Wando Golden Core Fruit nang hindi sinasadya. Pagkatapos noon, sunod-sunod ang nangyari at pinapunte siya sa gitnang isla. Sa isang buwang ito, hindi maliit ang ani ni Terence, ngunit ang mga kabote sa yugto ng buhay ay ang tanging bagay na nawawala sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi pumunta si Terence sa hari ng basura sa mga araw na ito. Kung hindi, pupunta sana siya sa hari ng junk para mag-aral ng pamemeki kahit na hinamon siya ni AJ sa publiko. Oh, Hero Linford. Hindi ka ba nagpunta sa Cultivators Association sa North Island? Hindi ba ikaw mismo ang pumunta at hanapin siya? Hindi naiwasang magtanong ni Melvin. Mahabang kwento. Nagpunta nga ako sa Mount Chanwo, pero bago ko mahanap ang live face mushroom, may nakipag-away ako at nasugatan ang magkabilang panig. Pagkatapos noon, ipinadala ako sa Middle Island. I didn't have the chance. Umiling si Terence na may mapait na ngiti. Sinabi niya sa kanila ang nangyari sa Nakajima. Tama, tama, sabay tayong pumunta sa Hyukay Chanwo Mountain, at doon ko nakilala si Terence. Tumango si Minerva mula sa gilid. May ganon. Hindi ko akalain na pupunta ka talaga sa Nakajima, Hero Linford. Napataas ang kilay ni Melvin sa pagtataka. Ipinakilala niya kay Terence ang kay Jongyang ni Nakajima bilang pag-iingat, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kapaki-pakinabang ito. Bukod sa pagkagulat, hindi napigilan ni Melvin na purihin ang mga ginawa ni Terence sa gitnang isla. Ang bawat isa sa kanila ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Si Terence ay hindi isang ordinaryong tao, kung tutuusin. Tama, so we're back to square one. I have to think of a new way to get the live face mushrooms. Kung hindi ko talaga kaya, sa Hyukay Chanwo Mountain na lang ako ulit. Walang magawang sabi ni Terence. Hindi niya alam kung gaano katagal maghihintay ang hari ng junk, pero kahit anong mangyari, mas maaga siyang nakakuha ng live face mushroom, mas mabuti. Hindi na kailangan iyon. Naglagay na ako ng bounty para sa iyo sa Cultivators Union on the North Island noong isang buwan. Sa tingin ko ay makukuha mo na ang resulta sa katapusan ng buwang ito. Maaari kang maghintay ng kaunti, batang bayani Linford. Nakangiting sabi ni Melvin. Ang galing. Salamat, Manager Hong. Halika, I toast kita. Tuwang-tuwa si Terence at itinaas ang kanyang tasa bilang pasasalamat. Sa West Island, nakabalik na sa wakas si Nika sa kanyang pamilyar na tahanan pagkatapos maglaro sa North Island sa mahabang panahon. Gayunpaman, ang unang bagay na ginawa niya ay hindi makita ang kanyang ina, na siyang Panginoon ng isla.
Sa halip, hindi siya makapaghintay na hanapin si Jenny. Jenny, hulaan mo kung sino ang nakilala ko sa North Island. Niyakap ni Nika si Jenny, na pinag-aaralan ang mekanismo ng automatikong paghahagis, at pinananatili siyang suspense. Sino te? Hindi ka ba nagpunta para hanapin si Natalie? Kinusat ni Jenny ang kanyang malalaking mata at nalilitong tanong. Siyempre nakita ko si Natalie, ngunit hindi ko siya pinag-uusapan. Pinag-uusapan ko ang iba. Siya ay may malalim na relasyon sa iyo, Jenny. Commendat si Nika. Kaugnay sa akin. Hindi pa ako nakapunta sa hilagang bahagi ng isla, kaya sino ang may kinalaman sa akin? Lalong naguluhan si Jenny. Sinong may sabing wala? Ang taong nakilala ko sa North Island ay ang taong iniisip mo araw at gabi, Jenny. Tumawa si Nika. Baka si Terence bro. Nagliwanag ang mga mata ni Jenny habang niyayakap niya si Nika. Hehe, siya yun. Habang nagsasalita si Nika, naglabas siya ng isang maliit na kahon na may 3 supreme grade na table task. Inabot niya ito kay Jenny at sinabing, ito ang ginawa ng kapatid mong Terence, bilasan mo at itabi mo. Isang supreme grade foundation building golden core. Nagulat at natuwa si Jenny. Hindi niya napigil ang sabihin, alam ni Terence bro na nandito ako. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Iniisip kong dalhin ka sa susunod na oras upang bigyan siya ng sorpresa. Nilabas ni Nika ang kanyang dila. Pupunta ba tayo sa North Island? Tumango si Jenny, puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Pagkatapos ay hinailan niya si Nika at sabik na nagtanong, Fei, kumusta si Terence bro? Sabihin mo sa akin. Sinabi sa kanya ni Nika ang lahat ng nangyari sa kanya mula noong pumunta siya sa North Island. Dahil kay Terence, si Jenny ay nakinig ng mabuti. Kahit maliit na bagay lang, hindi niya maiwasang hindi kabahan at maging masaya. Lalo na nang marinig niya na ang tsunami ay nanliligaw sa 2 babae, at si Terence ay tumayo para sa kanila, siya ay labis na kinabahan na hindi man lang siya ng ahas na huminga. Tinapik-tapik lamang niya ang kanyang dibdib at nakahinga ng maluwag nang marinig niyang mayroong 5 gintong ubod na disipulo. Nagpunta si Terence bro sa Practitioners Union. Ano ang nangyari pagkatapos nito? Nahanap ba niya ang live face mushroom? Tanong ni Jenny. 4,183. I don't know. Half a month siyang umalis at walang balita sa kanya. Tapos bumalik ako, kaya hindi ko alam kung kumusta na siya. Walang magawang umiling si Nika. Nakikita ko. Hindi ba't sinabi nila na ang bundok ng Hyukay Chanwo ay lubhang mapanganib? Nag-aalala ako na si Terence bro ay magkaproblema, labis na nag-aalala si Jenny. Bigla niyang kinusot ang kanyang malalaking mata at sinabing, Fei, bakit hindi ka sumulat ng liham para magtanong? Sige, sa totoo lang, medyo nag-aalala din ako. I'll write to Natalie and ask. Sumangayon kaagad si Nika at sinimulang isulat ang liham. Ang 2 babae ay nag-uusap pa rin tungkol kay Terence kahit na pagkatapos nilang ipadala ito sa koryo. Gayunpaman, ito ay kabaligtaran sa oras na ito. Si Nika ang patuloy na nanggugulo kay Jenny na sabihin sa kanya ang tungkol sa buhay ni Terence sa sekular na mundo. Nabanggit na ito ni Jenny noon, ngunit hindi niya alam kung sino si Terence noong panahong iyon. Hindi niya akalain na may kinalaman si Terence sa kanya, kaya hindi niya ito isinasapuso. Pero ngayon, iba na. Ang sitwasyon ni Terence ay hindi lamang ang kanyang kasintahan ang nagmamalasakit kahit ang munting prinsesa ng Western Island ay nag-aalala sa kanya. Bay daw. Ilang araw na ang nakalipas mula noong pinatay niya si AJ sa isang galaw. Dahil sa dominanteng pagbabalik ni Terence, pinag-usapan siya ng 3 pavilion, ngunit wala nang ahas na guluhin pa siya. Kung ordinaryong no. Isang rookie lang si Terence, kahit para sa katanyagan o tubo, marami pa rin ang darating para manggulo. Ngunit ngayon, pinatay niya si AJ sa isang galaw. Maging sa kasaysayan ng 3 pavilion, walang alinlangan na siya ang no. Isang rookie. Sa ganoong lakas, kahit na isasantabi niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang bagong dating, tiyak na siya ay itinuturing na isang upper class na pag-iral sa buong 3 pavilion. Hindi kayang saktan siya ng mga ordinaryong tao. Siya ay nanliligaw sa kamatayan kung siya ay dumating upang makahanap ng problema sa kanila.
Sino ba naman ang maglalakas loob na i-provoke siya? Tulad ng para sa mga taong mas malakas kaysa kay Terence, hindi ito parang wala, ngunit sila ay mga disipulo ng pinakamataas na tier na master o mga taong tulad ni Julius, ang pinuno ng Hall of Justice. Hindi sila pupunta kay Terence para sa gulo maliban kung may malaking salungatan ng interes. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay hindi lang malakas. Pagkatapos ng huling labanan, ang balita ng pabor ni Truett ay kumalat sa buong tatlong pavilion. Ang sino mang gustong hawakan si Terence ay kailangang isaalang-alang muna ang saloobin ni Truett. Bilang resulta, nagkaroon si Terence ng pambihirang sandali ng paglilibang nitong mga nakaraang araw. Maliban sa paminsan-minsang pumupunta ni Natalie para makipag-chat sa kanya kay Minerva, ang mga bagay na ginagawa niya araw-araw ay ang pagpunta sa Hong Chamber of Commerce para maghintay ng balita tungkol sa mga life mushroom o paglilinang sa kuweba para patatagin ang kanyang kaharian. Ang isang mataas na antas ng buhay at kamatayang labanan ay nagkakahalaga ng mga buwan ng pagsusumikap. Ito ay karaniwang kaalaman sa mundo ng paglilinang. Ang pakikipaglaban ni Terence kay AJ noon, kahit na hindi ito matindi, isa pa rin itong totoong buhay at kamatayang labanan. Kasabay ng pagsusumikap ni Terence sa panahong ito, hindi lamang niya ganap na pinatatag ang kanyang maagang ginintoang core realm, ngunit nagsimula pa siyang magpakita ng mga palatandaan ng isang tagumpay. Ang susunod na antas sa itaas ng maagang yugto ng ginintoang core ay ang rurok ng maagang yugto ng ginintoang core. Maging si Terence mismo ay natagpuan na ito ay hindi kapanipaniwala, lalo pat nakakagulat. Ang bilis na ito ay mas mabilis pa kaysa noong siya ay pumunta mula sa unang bahagi ng foundation stage hanggang sa rurok ng unang bahagi ng foundation stage. Ganap nitong binaligtad ang sentido komun na kapag mas mataas ang antas, mas mahirap itong lampasan. Masasabi lamang ng isa na ang tinatawag na perpektong pambihirang tagumpay, ang tinaguriang pinakamalakas na Golden Core Stage Master, ay hindi lamang palabas. Sa bilis na ito, ang araw kung kailan naging tunay na hindi magagapi si Terence sa Golden Core Stage ay hindi masyadong malayo. Sa wakas, natanggap ni Terence ang mensahe ni Melvin. Ang Life Phase Mushroom ay nasa kanyang mga kamay. Gaya ng iminungkahing pangalan nito, pinagsama-sama ng Life Phase Mushroom ang lahat ng kilalang phase, at ang bawat phase ay may sariling kulay, kaya sa unang tingin, ang Life Phase Mushroom ay mailalarawan bilang makulay. Higit sa lahat, ang kulay nito ay hindi static, ngunit patuloy na nagbabago. Ang pattern ng pagbabago nito ay naaayon sa nakapaligid na kapaligiran, at ang kalikasan at kapaligiran ay naging isa. Ito ay isang napakatalino na protection na kulay. Ito ay napakabihirang sa simula, at sa layer na ito ng kulay ng proteksyon na nagbabago anumang oras, mahirap itong matukoy maliban kung ito ay isang bihasang mangangalakal. Hindi mahirap intindihin kung bakit napakabihirang ng Life Phase Mushroom sa merkado. Gamit ang Life Phase Mushroom, agad na tumungo si Terence sa King of Junk's secret base. Nang matagpuan niya ang hari sa kuweba, maingat pa rin kinokontrol ng lalaki ang apoy, nakatutok ang kanyang ekspresyon, hindi nang ahas na pabayaan ang kanyang pagbabantay. Kuya Wang, naging mahirap sa iyo nitong nakaraang 2 buwan. Maaalala ni Terence ang iyong pagsusumikap. Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Hoy, Kuya Linford, ano bang pinagsasabi mo? Ginagawa ko ang sinabi sa akin. Ito ang tungkulin ko. Tsaka ako pa ang nag-suggest. Kung hindi ko babantayan ang hindi pangkaraniwang sitwasyon na ito, hindi ko bahahayaan ang lahat ng mga top tier na materyales na mayroon ka. Ikinaway ng hari ng junk ang kanyang kamay at tumawa, nagulat at natuwa nang makita si Terence. Mukha siyang kalmado, ngunit naantig si Terence. Simpleng kahilingan iyon, ngunit mahigit 2 buwan na ang lumipas, at hindi niya alam kung gagana ito. Nanatili siya dito sa lahat ng oras na ito, at kung ito ay ibang tao, hindi sila magiging prangka. Maaaring nakatakas na sila kaagad nang umalis si Terence. Sa isang tabi, ang hari ng junk ay talagang karapat-dapat sa salitang matuwid. Sulit na magkaroon ng ganoong kaibigan. Ito ang life mushroom at ang iba pang materyales na iyong inilista. Kuya Wang, tingnan mo. Tinapik-tapik ni Terence ang kanyang balikat at inilabas ang lahat ng materyales nang walang sinabi pa. Ang galing! Tuwang-tuwa ang hari ng junk. Kinuha niya ang mga iyon at isa-isa niyang tiningnan ng mabuti hanggang sa nakumpirma niyang dekalidad ang lahat.
Pagkatapos, tumango siya ng may katiyakan. Nagkaroon na ng aksidente noon, at ang susunod na hakbang para malutas ito ay pinakamahalaga. Kung sila ay mabaigo muli, ito ay isang ganap na kabiguan, kaya hindi nila kayang gumawa ng anumang mga pagkakamali. Paano na? Pwede ba tayong magsimula ulit? Umaasang sabi ni Terence. Yes, we can't wait any longer. Bagamat walang gaanong pagbabago sa nakalipas na 2 buwan, may mga bagay na hindi mapapansin sa mata. Hindi magandang bagay na ipagpaliban ito ng matagal. Let's start now. Huminga ng malalim ang hari ng junk at agad na dinagdagan ang init. Ang forging pool, na dating maligamgam, ay muling kumulo. Pagkatapos, pinaghalo niya ang mga materyales na ibinigay sa kanya ni Terence at idinagdag ang mga ito sa pool isa-isa, iginiya sila sa bukol na bakal sa gitna. Pinanood ni Terence ang lahat ng ito nang hindi kumukurap kahit ang isang kalmado na tulad niya ay hindi maiwasang makaramdam ng kaba. Siya ay gumugol ng napakaraming materyal at enerhiya para dito, at ang tagumpay ay nakasalalay sa isang hakbang na ito. 4,184. Napabuntong hininga siya at tinitigan ang bukol na bakal sa pool. Matapos ang isang buong panahon ng insenso, si Terence at ang hari ng basura ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa, iniisip na sila ay nabigo. Pagkatapos, sa wakas ay nagsimulang mag-react ang bukol na bakal. Bagamat napakabagal ng kanyang reaksyon, hanggang sa puntong hindi ito ma-detect ng mga normal na tao, si Terence at ang hari ng junk ay may matinding pandama. Ang hari ng junk ay isang profesional na manghuhuwad, at ang pagdama ng mga pagbabago ay isa sa kanyang mga pangunahing kasanayan. Ang metal block ay nagsimulang matuno na parang 1,000 taong gulang na yelo, at hindi ito makataka sa kanilang mga mata. Tapos na. Si Terence at ang hari ng junk ay nag-high five sa isa't isa. Hanggat maaari nilang masira ang yelo, ang susunod na pagbabago ay mangyayari. Sa loob ng mahigit 2 buwan, hindi lang tiningnan ng hari ng basura ang bukol na bakal na ito. Sinamantala niya ang panahong ito upang muling pag-aralan ang proseso ng pag-forging at kalkulahin ang bawat posibleng pagbabago. Siya ay naghanda ng higit sa 100 emergency plan para dito. Kung mabaigo man ito, masasabi lamang na ito ay kapalaran. Gaya ng inaasahan, ang hari ng junk ay tila napanatag sa proseso ng pagpapanday. Sa tuwing may senyales ng aksidente, agad niyang pinipigilan ito nang hindi nagdudulot ng gulo. Lumipas ang ilang araw sa isang iglap habang kinakabahan siyang naghihintay. Ang orihinal na kalmadong mood ni Terence ay unti-unting naging hindi mapakali dahil ang huling pormasayon ay narito na. Kung siya ay magtagumpay, kasama ang lahat ng mga materyales sa pinakamataas na antas na inihagis ni Terence at ang hari ng junk's dugo at pawis, ang antas ng Diyos na sandata na gagawin niya ay hindi mabilang, kahit na ito ay hindi pa nagagawa. Ang malakas na kapangyarihan ni Terence ay tataas ng malaking halaga. Gayunpaman, sa gitna ng pag-asam na ito, nagbago ang mukha ng hari ng basura, at ganoon din ang mukha ni Terence. Natigil sila sa huling hakbang. Anong wala? May kulang ba sa'yo? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Ilalabas na sana niya ito sa pagin nang bigla itong natigil. Nakakadurog ng puso ang pakiramdam. Og! Hindi naman talaga masama. Inangat ni Trash King ang kanyang ulo at mapait na ngumiti kay Terence, upang lumikha ng isang banal na sandata, kailangang maging partikular ang isang tao tungkol sa pagkontrol ng init. Ang temperatura at kapaligiran ay dapat na kontrolin ng tumpak upang matagumpay na malikha ito, ngunit hindi ko ito magagawa. Ha! Hindi mo kaya? Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak ano ang sinusubukang gawin ng taong ito, na nagsasabing hindi niya ito magagawa sa kritikal na sandaling ito. Kuya Linford, kung mabaigo ulit tayo sa pagkakataong ito, sa akin na ang problema. Ang hari ng basura ay nagsabi sa isang malalim na tinig, ngunit pagkatapos ay kiniskis niya ang kanyang ulo sa hindi paniniwala. Ngunit ito lamang ang huling bit ng init. Wala pang naging problema noon, kaya bakit hindi ito gumagana ngayon? Hindi kaya ganoon na lang kalala ang forging skills ko. Ayos lang. Wala nang magiging problema sa puntong ito. Kung hindi gumana ang unang pagkakataon, susubukan natin sa pangalawang pagkakataon.
Kung hindi gumana ang pangalawang pagkakataon, susubukan natin sa pangatlong beses. Subukan pa natin. Pag-aaliw ni Terence. Tumango ang hari ng junk at nagpatuloy sa pagsubok. Gayunpaman, kahit anong gawin niya, hindi ito gagana. Palaging may error. Bagaman ito ay kaunti lamang, ito ay tila isang hindi malulutas na agwat. Sa puntong ito, kahit si Terence ay hindi alam kung paano siya aliwin. Nakatingin lang siya sa hari ng junk sa mga mata. Ang karaniwang kumpiyansa na King of Junk ay nagsimulang mag-alinlangan kung ang kanyang mga kasanayan sa panday ay talagang nasa kanilang mga limitasyon. Hindi niya alam na kung malalaman ang bagay na ito sa mga Grandmaster na panday na iyon, malamang lahat sila ay umiyak. Ang 10,000 taong gulang na kristal ng puno, ang sinaunang purong lupa, at iba pang bihirang likas na kayamanan ay pinagsama-sama. Kahit na ang mga Grandmaster ay nahirapan silang kontrolin, at kayong dalawang baguhan ay talagang nang-ahas na buksan ang Pogen. Hindi niya talaga alam kung ano ang sinasabi niya. Isang himala kung mabubuo niya ito. Sa katunayan, ang maabot ang huling hakbang na ito ay itinuturing na isang hindi pa nagagawang alamat. Gayunpaman, hindi alam ng dalawa ang tungkol dito. Akala nila ay talagang problema lang ito sa antas ng kanilang kakayahan. Kumunat ang noo nila at hindi alam ang gagawin. Ang huling hakbang ng pagbuo ng hugis ay umasa sa kontrol ng apoy hanggang sa tuktok. Walang ibang mga shortcut. Maliban na lang kung nakahanap siya ng isang handa na Grandmaster Forger para tumulong, kung hindi, imposible lang. Sa katunayan, kahit ang mga ordinaryong Grandmaster Forger ay hindi ito magagawa. Gayunpaman, kakaunti ang mga panday. Sa buong North Island, mahirap makahanap ng iilan maliban sa hari ng junk. Bukod dito, sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa pagpapanday, malamang na hindi sila kasing husay ng hari ng junk. Hindi sila maituturing na mga Grandmaster. Ano ang dapat niyang gawin? Walang magawa, hinayaan lamang ni Terence ang hari ng basura na manatili sa kuweba at magpatuloy na subukan, habang siya ay bumalik muna sa Welcome New Pavilion. Kung tutuusin, hindi naman siya pwedeng mag-aksaya ng oras doon. Kahit na manatili siya doon, hindi niya matulungan ang hari. Gayunpaman, hindi niya maalis ang problemang ito. Kahit na mag-isa si Terence sa labas, hindi niya maiwasang sumimangot. Little Junior Brother, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka ba masaya na kasama kami? Hindi napigilan ni Natalie na mag-pout. Kinaladkad niya si Minerva para makipaglaro kay Terence nitong mga nakaraang araw nang wala siyang magawa, sinabing gusto niyang tulungan ang dalawa na mapaunlad ang kanilang relasyon at maging isang mahusay na matchmaker. Si Minerva ay pinagmamasdan ding mabuti si Terence mula sa gilid, lihim na nag-aalala. Akala niya ay naiinis si Terence sa madalas niyang pagbisita sa Natalie. No, don't misunderstand. Walang kinalaman sa inyong dalawa. Mabilis na ipinaliwanag ni Terence, sa totoo lang, nahihirapan lang ako sa sarili kong mga bagay. Nakipag-forge ako sa isang kaibigan kamakailan, at gumamit kami ng maraming natural na kayamanan at enerhiya. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya upang mahanap ang hugis buhay na kabute para sa forging na ito, ngunit ngayon ay malapit na akong magtagumpay, at natigil ako sa huling hakbang. Hindi ko na talaga kayang hubugin ito ng matagumpay. Ay, kaya pala. Sayang lang at walang alam ang lolo ko sa pamemeki. Kung hindi, pwede akong humingi ng tulong sa kanya. Umiling si Natalie sa panghihinayang, kailangan ko pang ipunan ang mga materyales para sa aking sandata at ipadala ang mga ito sa mga palsipikado para pekain ito. Gayunpaman, ang mga antas ng mga palsipikado ay hindi masyadong mataas, kaya sa palagay ko ay hindi sila gaanong magagamit. Walang maitutulong si Minerva sa ganitong uri ng bagay. Ang tanging magagawa niya ay aliwin si Terence at sabihin sa kanya na huwag mabalisa. Wala nang ibang paraan. Isang hakbang lang ang magagawa natin. Hahayaan ko ang kaibigan ko na patuloy na sumubok. Sana ay hindi na lumala bago tayo makahanap ng solusyon. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Matapos ang ilang sandali ay nagkwentuhan silang lahat.
Natanggap ni Natalie ang liham ni Nika at agad na isinulat ang lahat ng nangyari kay Terence sa panahong ito ng detalyado, maging ang mga kasalukuyang problema ni Terence. 4,185. Matapos matanggap ang tugon ni Natalie, natural na hindi makapaghintay si Nika na ibahagi ito kay Jenny. Kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon ni Terence, lalo na ang malakas na pagganap ng pagpatay kay AJ sa isang galaw, ang dalawang babae ay taos-pusong masaya para kay Terence. Ang lakas talaga ni Terence bro, early golden core ka na. Kailangan din nating magsikap, kung hindi, hindi natin siya makakasabay. Sabi ni Jenny na may paghanga. Oo. Hindi magandang magpahuli ng sobra. Tumango si Nika bilang pagsang-ayon, Jenny, wala pa ring silbi ang iyong foundation building golden core, tama ba? Bilasan mo at gamitin mo para mag-level up. Oo, iyon ang iniisip ko. Ang aming pananaliksik sa Autoforge ay umabot sa isang bottleneck kamakailan, ngunit naniniwala ako na malulutas namin ito pagkatapos naming maging mas malakas. Kung magtagumpay kami, matutulungan namin si Terence bro na malutas ang kanyang mga problema. Seryosong sabi ni Jenny. Tama. Ang ating automatic forging mechanism ay ganap na malulutas ang problema sa pagkontrol sa init. Makakatulong ito sa kanya. Kailangan nating magsikap. Hinikayat ni Nika. Oo, sama-sama tayo. Uminom si Jenny ng Peak Grade Foundation Elixir at nagsimulang magnilay. Wala siyang pakialam sa lakas, ngunit handa siyang subukan ang anumang bagay upang matulungan si Terence. Ang mga mapayapang araw ay laging lumilipas sa isang iglap. Ang buhay ni Terence ay naging kalmado kamakailan, at lahat ng puwersa na laban sa kanya ay sumuko na. Si Terence naman ay masayang nakalaya. Bagamat hindi pa rin niya kayang lutisin ang problema nang hindi niya mahubog ang sandata, hindi niya hinayaang makaapekto ito sa kanyang normal na pagsasanay. Papalapit na siya ng papalapit sa rurok ng early golden core stage. Sa paglipas ng mga araw at malapit na ang isang taon para sa mga baguhan sa Welcome Pavilion, isang malaking kaganapan ang nangyari sa 3 pavilion sa North Island. Ang Young Master ng tumataas na Sky Pavilion, si Linden, na nawala ilang buwan na ang nakalipas, ay talagang bumalik. Sa sandaling kumalat ang balitang ito, nagulat ang lahat sa 3 pavilion. Maraming tao ang nagulat at naghinala. Noon, kinumpirma ng Law Enforcement Hall ang pagkawala ni Lindan. Siya ay tumakas dahil sa takot sa parusa sa pagtatangkang panggagahasa kay Natalie. Matagal na siyang hinahanap sa buong North Island, ngunit walang balita sa kanya. Kamakailan lamang ay biglang binawi ng Law Enforcement Hall ang warrant of arrest. Ang akala ng lahat ay dahil hindi nila mahanap ang tao, kaya hinayaan na lang nila ito. Sa likod ng mga eksena, si Leonardo, ang ikatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion, ay tumulong din sa pagkansela ng warrant of arrest para hindi pagtawanan ng mga tagalabas. Hindi niya alam na maging si Leonardo mismo ay nalilito tungkol sa bagay na ito. Akala niya ay si Truett ang dumating para batiin siya. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa Natalie, at hindi maginhawa para sa iba na lumapit at magsalita. Bukod pa rito, bukod sa Truett, si Julius ay hindi kailanman nagpakita ng anumang paggalang sa sinuman sa 3 pavilion. Ang hindi nila inaasahan ay ang Young Master na ito na si Shu, na nawala ng ilang buwan, ay biglang susulpot muli pagkatapos maalis ang warrant of arrest. Maaari ba itong isang smokescreen na sadyang inilabas ng isang taong may lihim na motibo? Ang bulong-bulungan na ito ay ganap na nakumpirma pagkatapos lumitaw si Lindan. Ang Young Master na ito na si Shu na dating maimpluwensya ay talagang bumalik. Ang mas nakakagulat ay si Linden, na muling nagpakita, ay ganap na naiiba sa Young Master mula noon. Hindi lamang ang kanyang mahabang buhok ay lumilipad, ngunit ang kanyang pananalita at mga kilos ay nagdadala din ng hindi maipaliwanag na kahinahunan at kasamaan, na nagparamdam sa mga tao na hindi namamalayan. Ang pinakanakakagulat ay si Linden, na nasa perpektong yugto ng pagtatatag ng foundation noon, ay mayroon na ngayong kapangyarihan ng intermediate golden elixir stage sa loob lamang ng ilang buwan.
Ang gulat na dulot ng balitang ito ay hindi bababa sa noong nalaman nilang si Terence ay isang maagang ginintoang practitioner. Hindi lamang siya nabuo ang kanyang course sa loob lamang ng ilang buwan, tumaas pa siya ng 3 antas, ito ay isang pantasya. Hindi mabilang na mga tao ang may parehong tanong sa kanilang mga puso. Paano niya ito nagawa? Mayroong talagang kakaibang mga talento bawat taon, ngunit mayroong higit na marami sa taong ito. Kung ang biglaang pagbabalik ni Linden ay nakakabigla sa 3 pavilion, kung gayon ang isa sa pinakamasaya rito ay walang iba kundi ang kanyang lolo, si Leonardo. Bilang big shot ng Council of Elders, si Leonardo ay masasabing pagod sa mental at pisikal sa panahong ito. Sa loob ng napakaraming taon, si Linden, ang direktang apo na ito, ay palaging kanyang nag-iisang tagapagmana. Maliban kay Linden, walang ibang batang junior sa malaking pamilyang Shu na maaaring palitan ang kanyang posisyon. Hindi tulad ng ibang mga pamilya, ang mga ninuno ng pamilya Shu ay pawang mula sa malaking pamilya ng North Island. Sila ay may malalim na ugat at nagkaroon ng malaking impluwensya. Hindi lang kailangan ng tagapagmana na magkaroon ng bloodline, kailangan din niya maging makapangyarihan. Kung hindi niya makokontrol ang sitwasyon, lalo pa ang pagiging padre de pamilya. Sa lahat ng nakababatang henerasyon ng pamilya Shu, iisa lang ang nakatagpo ng kondisyong ito, si Linden. Sa makatuwid, pagkatapos ng biglang pagkawala ni Linden Chow, si Leonardo, ang big shot na ito, ay talagang nabalisa. Kung mas makapangyarihan ang isang pamilya, mas mahalaga ang mana. Kapag may nangyari sa tagapagmana, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Kahit na sa pagsupil ni Leonardo mula sa itaas, hindi pa rin nila nalabanan ang lumalakas na undercurrents. Sa panahong ito, ang pamilya Shu, kabilang ang marami sa mga puwersa ng sangay ng pamilya Shu, ay malinaw na nagsimulang hindi mapakali. Ngunit ngayon, sa biglaang pagbabalik ni Linden, lalo na sa kahangahangang lakas ng intermediate or score stage, lahat ng problemang ito ay nalutas. Paano niya mapapabuti ang kanyang lakas sa isang kahangahangang antas sa loob lamang ng ilang buwan? Siyempre, itatanong ito ni Leonardo. Ang sagot na ibinigay ni Linden ay nakatanggap siya ng patnubay mula sa isang mahiwagang dalubhasa, kaya siyang sumulong ng husto. Bagamat may pagdududa pa rin si Leonardo sa kanyang puso, kung mas makapangyarihan ang kanyang sariling apo, mas mabuti. Dahil ayaw magsalita ni Linden, hindi na niya kinailangan pang umunawa. Naramdaman na lang niya ang taos-pusong kasiyahan. Gayunpaman, kung alam ni Leonardo na kinapan ni Linden ang kanyang sarili, maaaring hindi na siya makatawa. Maliban kay Leandro, ang taong pinakamasaya sa pagbabalik ni Linden ay si Harry, ang kanyang dating tagasunod. Si Linden ang naging pinakamalaking taga-suporta niya bago ito. Ngayong siya ay bumalik na may malupit na lakas ng isang mid-golden core cultivator, at dahil hindi gumawa ng anumang hakbang sina Truett at Julius para arestuhin siya, nawala ang hinala na inilagay nila kay Linden. Pagbalik niya, muli niyang inagaw ang posisyon ng pinakamatandang nakatatandang kapatid ng pumailang-lang na kaitiwala ng pavilion. Siya na ngayon ay isang ganap na malakas at makapangyarihang taga-suporta. Maging ang Terence noon ay hindi maikukumpara sa kasalukuyang Linden, kaya bakit hindi siya? Matapos marinig ni Harry ang balita, sumama siya sa kanila ng walang pagdadalawang isip. Maaaring isa na siyang outer circle na miyembro ng Central ngayon, ngunit hindi masamang magkaroon ng isa pang backer. Si Leandro naman ay sumama sa kanila para alamin ang background ni Linden. 4,186. Nang makita nila ang pagbabago ng ugali ni Linden, nagulat silang dalawa. Nagkatinginan sila, ngunit hindi nagulat si Linden. Nakatingin lang siya sa kanilang dalawa nang walang pakialam. You guys are here. Asan yung tinatawag na si Tsunami? Diretsong tanong ni Linden. Si Tsunami. Young Master Shu, alam mo ba ang tungkol kay manager? Naguguluhang tanong ni Harry. Pero wala siya sa atin noon, di ba? Wala siya noon, pero ngayon. Pumunta ka at tawagan mo siya. Walang pakialam na utos ni Linden. Hindi naglakas loob si Harry na magdamag. Agad siyang lumabas at nag-imbite ng Tsunami mula sa gitnang Chamber of Commerce.
Habang nasa daan, hindi maiwasan ang tsunami na mataranta at kabahan. Ano ang ibig sabihin ni Linden sa pagtawag sa kanya? Nalaman kaya ni Linden ang tungkol sa pakikipag-alyansa niya kay Harry at sa iba pa, at kung paano niya sila hinayla sa panlabas na bilog ng gitna. Hindi siya natutuwa na niloko siya nito, kaya gusto niyang patayin ang isa para balaan ang iba. Si Tsunami ay ungol sa kanyang puso. Sa huli, nagpasya pa rin siyang pumunta at tingnan. Bagamat bumalik si Linden na may malakas na momentum at kailangan siyang iwasan ng mga ordinaryong tao, hindi dapat baliwalain ang tsunami. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay mas malakas lamang kaysa sa isang mid-stage na Golden Core Cultivator. Sa mga tuntunin ng katayuan, siya rin ang tagapagsalita ng North Island ng gitnang Chamber of Commerce. Hindi siya natatakot kay Linden sa anumang paraan. Kaibigan man o kalaban si Linden, at kung paano niya haharapin ang Young Master na ito ng tumataas na Sky Pavilion, kailangan niyang personal na bumaba para kumpirmahin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang reaksyon ni Linden ay lampas sa inaasahan ng tsunami nang dumating siya sa tumataas na Sky Pavilion na may ganoong pag-iisip. You are si Tsunami. Very good. You can work for me from now on. Sinulyapan siya ni Linden at walang pakialam na tumango. Ano? Si Tsunami ay natigilan, at ang kanyang mukha ay agad na naging pangit. May mali ba sa utak nitong Young Master Shu? Ako ang tindera ng Central Chamber of Commerce. Kahit ang mga tulad ni Nantian Aurora ay tinatawag akong matandang kaibigan. Bakit ako magtatrabaho sa iyo? Sa isang iglap, naging tense ang kapaligiran. Nagkatinginan si Harry at ang iba, walang lakas ng loob na gumawa ng ingay. Young Master Shu, ikaw nga ang pinakamatandang kapatid na lalaki ng tumataas na manager ng Sky Pavilion, ngunit ako ang manager ng North Island branch ng Central Chamber of Commerce. Wala tayo sa parehong pahina, kaya hindi ka ba masyadong masungit? Sabi ng Tsunami sa malalim na boses. Hehe. Talaga. Napangiti si Linden at biglang naglabas ng litrato. Nakalagay doon ang group photo niya at ng misteryosong lalaking naka-black. Kasama ang larawan, mayroon ding sulat kamay na sulat. Malinaw na nakasulat na si Linden ay itinalaga bilang deputy manager ng North Island at ganap na namamahala sa Central Affairs ng North Island. Ang vice manager ng Central North Island. Paano ito nangyari? Nagulat si Tsunami nang makita ito. Ito ay higit na makapangyarihan kaysa sa Beidou Intelligence Team na lihim niyang pinamamahalaan. Gayunpaman, ang lakas ni Linden ay malinaw na hindi kasing taas ng sa kanya. Mayroon akong isang backer sa Central. Disipulo ko si Master Natoy. Kahit ang misteryosong lalaki sa black ay dapat igalang siya. Alam mo na ba yan? Nakita ni Linden ang pagdududa ng kabilang partido at agad na sinabing may pagmamalaki. Master Natoy. Si Tsunami ay nagulat at naghinala. Hindi niya ito mapabulaanan. Nakayuko lamang siya at maingat na tukuyin ang appointment letter sa kanyang kamay. May kakaibang simbolo ng Central dito na hindi mapeke. At saka, nasa Intelligence Department siya. Imposibleng makawala dito. Sa katunayan, noong una niyang nakita ang group photo, naniwala na siya kay Linden. Bagamat hindi pa rin nagpapakita ng mukha ang misteryosong lalaking naka-black, hindi maitago ng iba ang kanyang figure at aura. Bukod dito, ang biglaang pagkawala at pagbabalik ni Linden, pati na rin ang katotohanan na siya ay naging mid-stage Golden Core expert sa loob lamang ng ilang buwan, ay kakaiba sa lahat ng paraan. Imposibleng ipaliwanag ito ng lohikal, ngunit kung sumali siya sa sentral, ito ay mauunawaan. Gagawin ng subordinate na ito ang utos mo. Ang sitwasyon ay mas mahalaga kaysa sa tao. Si Tsunami ay walang pagpipilian kundi ibaba ang kanyang ulo kay Linden. Sabay tingin kay Harry. Tila yumaman ang batang ito sa hinaharap. Nakahanap siya ng malakas na taga-suporta. Ang galing. Hindi ko inaasahan na si Young Master Shu ang isa sa mga top figure sa center natin. Congratulations, Young Master Shu. Mabilis na nambobola si Harry.
Tumikim din si Leandro, ngunit hindi niya maiwasang isipin sa sarili na si Linden ay naging pato mula sa isang matandang inahin sa isang kisap mata. Ang master na sinatoy na sinasabi niya ay medyo kakaiba din. Sa sandaling ito, lumingon si Linden Shu. Lumipas ang tingin niya sa tsunami at napunta kay Bella, na kasama niya ngayon. Nagulat ito kay Bella. Greetings, young Master Shu. Last time, nasaktan ko si Miss Salter. Humihingi ako ng paumanhin kay young Master Shu. Sana mapatawad ako ni young Master Shu at palayain ako. Maingat na sabi ni Bella. Natalie. Si Linden, gayunpaman, ay walang pakialam na nagwagayway ng kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, babae lang siya. Hindi mahalaga. Dahil sumali ka sa Central, isa ka na sa amin. Kalimutan na natin ang nakaraan. Kung ito ay bago siya nawala, hindi siya magiging napakagandang loob para pasayahin ang Natalie, kahit na hindi siya gumawa ng inisyatiba upang magdulot ng kaguluhan para kay Bella. Gayunpaman, ngayong kinapanan niya ang kanyang sarili, hindi na mahalaga ang Natalie. Salamat, young Master Shu. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Bella. Inisip niya na siya ay sasapit sa isang trahedya matapos siyang targetin ni Linden. Dapat malaman ng isa na bukod sa Natalie, isa rin siya sa mga target niya para sa paghihiganti. Hindi niya inasahan na si Linden ay napakamapagmahal at direktang isinulat ang bagay na iyon. Noong nakaraan, siya ay kumikilos sa kabila ng puot. Ngayon, sa pagtingin sa young master na ito na si Shu, hindi lamang siya makapangyarihan at may marangal na katayuan, ngunit nagpakita rin siya ng hindi maipaliwanag na aura ng isang makapangyarihang tao. Kahit medyo pambabae siya, top grade pa rin siyang lalaki. Hindi mapigilan ni Bella na makaramdam ng kirot sa kanyang puso. Ang young master na ito na si Shu ay napakabuti sa kanya. Hindi kaya nagustuhan din niya ang hitsura niya. Kung makakasama niya ito, mas maganda ang kinabukasan niya kaysa sa pagsunod sa isang matandang pervert na tulad ng tsunami. Young Master Shu, if you don't mind, gusto mo bang i-massage ko ang mga balikat mo? Espesyal kong sinanay para dito, ginagaranti ako na magiging komportable ka at masisiyahan ka. Ang mga mata ni Bella ay mapang-akit at ang kanyang katawan ay kaakit-akit. Pinaihit niya ang kanyang baywang at naglakad patungo kay Linden. No need, you don't need to waste your effort, hindi ako interesado sa'yo. Nakita ni Linden ang kanyang mga iniisip sa isang sulyap at agad siyang tinanggihan ng malamig. Oo. Agad na namula ang mukha ni Bella. Kinailangan niyang huminto sa kanyang mga landas ng mahina. Si Harry at ang iba pang katabi niya ay pawang nanunuya sa kanya. Si Tsunami, sa partikular, ay pinandilatan siya ng palihim. Ang walang hiyang B***H na ito. 4,187. By the way, kumusta ang Tony na yan? Biglang tanong ni Linden. Maliban kay Gavin, na matagal nang namatay, si Tony lang ang hindi pa nakakarating sa mga puwersang nilinang niya sa malugod na bagong pavilion. Siya. Malaki ang pinagbago kamakailan. Malaki na ang pinagbago ng ugali niya. Para siyang ibang tao. Karaniwang nagsisiklod siya sa kuweba at bihirang lumabas. Sagot ni Harry. Paano si Terence? Nung una akong bumalik, nabalitaan kong talo ka na. Tanong ni Linden. Ang pagbabalik ni Terence sa eksena at ang kanyang one-hit na pagpatay kay AJ ay isang bagay na narinig niya sa pagbabalik. Humihingi lang siya ng kumpirmasyon. Oo. Nagkatinginan ang lahat at tumango. Talagang hindi nila alam kung ano ang gagawin kay Terence ngayon. Kumpol kang walang kwentang basura. Malamig na nagmura si Linden at pagkatapos ay sinabing may masamang tingin, kalimutan mo na ito, hayaan mo ako mismo ang gagawa nito. Wow! Sa pamana ni Master Natoy, kahit anong kalokohan ni Terence, langgam lang siya pagkatapos ng taglagas hindi siya malayo sa kamatayan. Makapangyarihan si young Master Shu. Mabilis na nanguna si Harry sa pambobola. Young Master Shu, pwede ko bang tanungin kung sino si Master Natoy? Maingat na tanong ni si Tsunami. Siya ang may pinakamataas na ranggo sa mga taong ito at dalubhasa sa katalinuhan.
Gayunpaman, kahit na siya ay hindi pa nakarinig ng isang kahangahangang figure tulad ni Master Natoy sa gitna. Ito ba ay isang bagay na dapat itanong ng isang lingkod na tulad mo? Sinulyapan siya ni Linden na hindi nasisiyahan. Gayunpaman, nang makita niya ang kakaibang hitsura sa mga mukha ng lahat, hindi niya naiwasang purihin ito. Sa kabuuan, napakalakas ni Master Natoy. Siya ang pinakamataas na figure sa aming center. Natutunan ko na ang espesyal na kasanayan ni Master Natoy, ang Chrysanthemum Arts. Yung Chrysanthemum Arts. Nagbago ang mukha ng lahat. Nabalitaan na isa itong walang katulad na sinaunang divine technique na kahit ang Sky Class Island ay nawala na sa loob ng maraming taon. Iisa lang daw ang sekta sa secular na mundo ang may pamana. Si Linden ay talagang nag-practice ng ganitong uri ng walang katulad na divine technique. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang gitnang Chamber of Commerce ay maaaring makipagkalakalan sa secular na mundo, kaya hindi imposible para sa kanila na makakuha ng gayong walang katulad na banal na kasanayan mula sa secular na mundo. Parehong nabigla si Leandro, ngunit iba ang atensyon niya sa iba. Master Natoy. Sining ng Chrysanthemum. Banal na tae. Ang Panginoong Natoy na ito ay hindi si Natoy, di ba? F***, mas mabuting huwag tayong ipagkanulo ng batang ito. Nagpapanggap akong sumali sa Central, ngunit mukhang maganda ang kalagayan ng batang Natoy na ito. Hindi, ito ay mahalagang impormasyon. Kailangan niyang humanap ng paraan para ipaalam kay Boss Terence. Tunay na dahilan para sa pagdiriwang na nilinang niyang Master Show ang gayong banal na pamamaraan. Sa hinaharap, tiyak na magiging kampyon ng nakababatang henerasyon ng tatlong pavilion si Young Master Shu. Mabilis na nambobola si Harry, ngunit nagulat din siya tulad ni Leandro. Kung tutusin, kilala niya si Natoy bilang Master Natoy at ang Chrysanthemum Arts ay dalawang magkaibang label, at sinumang normal na tao ang mag-iisip ng ganoon. Siyempre, ang mga pagdududa ay pagdududa lamang, at bago niya makilala ng personal ang Panginoong Natoy na ito, maaari niya lamang itong itago sa sarili niya. Kung hindi, kung talagang sinabi niya ito sa publiko, ayos lang kung tama ang hula niya, ngunit kung mali ang hula niya, hindi lang siya magkakamali at magiging biro, ngunit magagalit din siya kay Master Natoy, na isang malaking kawalan. Unang hakbang pa lang ang pagdomina sa tatlong malalaking pavilion. Mahaba-haba pa ang lalakbayin ko sa hinaharap. Napangiti si Linden ng may pagmamalaki. Pagkatapos sumali sa gitna, ang kanyang paningin ay ganap na naiiba mula sa dati. Noong una, desidido ang Young Master na si Shu na kunin ang posisyon ni Leonardo at maging manugang ni Truett, na dinala ang pamilya Shu sa mas mataas na antas. Gayunpaman, ngayon, ito ay larong pambata para kay Linden. Ang kanyang mga ambisyon ay higit pa rito. Sa suporta ng sentral, na mayroong pundasyon na lumalaban sa langit, mayroon siyang lakas at kapangyarihan. Hanggat siya ay sumulong ng hakbang-hakbang, ano ang dapat ipag-alala? Sa tagal ng paggawa ng isang tasa ng tsaa, lahat, kabilang ang tsunami, ay nambobola kay Linden, na punong-puno na ng pagmamataas at kasiyahan, bago sila naghiwa-hiwalay. Tama, Harry, Leandro, samahan mo akong dalawa sa Welcome Pavilion. Pupuntahan ko ang batang si Tony na iyon. Pinigilan ni Linden ang dalawa. Pagkatapos ng isang pause, bigla siyang ngumisi. Pupuntahan ko rin si Terence. Nasa limelight siya ngayon, gusto kong makita kung gaano siya kikaya. Sa pagsasalita tungkol kay Terence, ang pambabaeng aura ni Linden ay naging mas masama, tulad ng isang makamandag na ahas na inilabas ang kanyang pulang dila, na naging dahilan upang tumindig ang mga balahibo ng lahat. Bagamat ang pagsali sa Central ay isang blessing in disguise kay Linden, hindi niya nakalimutan ang eksenang pinunasan ng maliit na curly bear card ang kanyang mukha. Halos sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, maiisip niya ang eksenang iyon, parang isang bangungot na hindi maalis-alis. At ang pangunahing salarin ng lahat ng ito ay ang busybody na si Terence. Pagkatapos noon, hindi sinasadyang dinala siya sa gitna ng misteryosong lalaking naka-black. Gusto niyang pasalamatan ng maayos si Terence, ngunit ang paraan na gusto niyang pasalamatan si Terence ay ang humanap ng pagkakataon at magbayad gamit ang kanyang dugo.
Oo. Nagkatinginan sina Harry at Leandro at tuwang-tuwang sumagot. Kaagad na pinangunahan ni Harry ang daan ng may mataas na espiritu. Matagal na siyang pinigilan ni Terence, at hindi rin siya pinansin ng Welcome Pavilion Master na si Yunfeng. Isa siyang bagong manager na nawalan ng suporta, at hindi na siya katulad ng dati. Maraming bagong tao ang hindi man lang siya sineryoso. Gayunpaman, ngayong nakabalik na si Linden, sa wakas ay maaari na niyang samantalahin ang kanyang kapangyarihan at itaas muli ang kanyang buntot. Sa wakas ay maaari na siyang kumilos ng mahigpit sa Yingzin Pavilion. Si Leandro, sa kabilang banda, ay gumagawa ng isang aksyon ang tanging nasa isip niya ngayon ay ang makahanap ng pagkakataong sabihin ito kay Boss Terence. Malaking bagay ang sitwasyon ni Natoy. Agad naman silang tatlo na pumunta sa Welcome Pavilion. Si Yunfeng, isang miyembro ng pamilya Shu, ay nakatanggap ng balita at agad na lumabas upang salubungin sila, na sinasamahan sila sa lahat ng oras. Gayunpaman, nang dumating ang grupo sa kuweba ng baguhan, hindi nila nakita si Terence. Ayon sa mga ulat ng iba pang mga baguhan, si Terence ay kakatawag pa lang ng Natalie kanina. Umalis ba siya kasama si Natalie? Nagbago ang ekspresyon ni Linden, ngunit mabilis siyang bumalik sa normal. Wala na siyang pagmamahal kay Natalie, tulad ng pagtrato niya kay Terence. Ang natitira na lang sa kanya ay galit at hanggang buto na puot. Hindi mapigilan ni Harry na magmukhang bigo. Sa wakas ay naibalik niya ang binti ni Young Master Shu, at naisip niyang magkakaroon siya ng pagkakataong magpakitang gila sa harap ni Terence. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito, parang isang mabigat na suntok sa bulak na nagpapahina sa kanya. 4,188. Kalimutan mo na. Dahil ganito, pupuntahan ko muna si Tony. Isa sa inyo pumunta at bantayan siya. Kapag nahanap mo si Terence, o pagbalik niya, isumbong mo ako. Huminto si Linden at sinabing may malamig na ekspresyon, tingnan mo rin siya at si Natalie. Tingnan kung magkasama sila. Ang magkasama na ito ay hindi nangangahulugan na sina Terence at Natalie ay nagsasaya lang ng magkasama, ngunit silang dalawa ay kasabwat na. Maaapektuhan nito kung paano niya haharapin si Terence. Kailangan niyang mag-ingat sa truth kung sila talaga ang magkakatuluyan. Ito. Nagkatinginan sina Harry at Leandro, halatang ayaw. Bumalik sila kasama si Linden ngayon, at ito ay isang matagal nang nawala na pagkakataon upang magpakitang gilas. Sino ba ang hindi gustong maging limelight kasama si Linden? Kung sila ay ipinadala upang magbantay, kung gayon ano ang silbi ng pagkilos? Lalo na si Harry, ginamit niya ang pagkakataong ito para i-rally ang kanyang puwersa at iangat muli ang kanyang prestihiyo bilang bagong executive officer. Paano siya nakikout ng ganito? Si Harry ay nababalisa sa ilalim ng tingin ni Linden. Tumingin siya kay Leandro at nagkunwaring umubo. Young Master Shu, bakit hindi ako pupunta? Sabi ni Leandro, naiintindihan ang gustong sabihin ni Terence. Ang pag-aatubili sa kanyang mukha ay isang pagkukunwari siya ay naghahanap ng pagkakataon na magulat kay Boss Terence, ngunit hindi siya maaaring maging masyadong sabik. Sige, pwede ka nang umalis. Walang pakialam na tumango si Linden. Lihim na natuwa si Harry habang binigyan niya ng thumbs up si Leandro. Siya ay lubos na nasisiyahan sa inisyatiba ni Leandro. Bagamat nabantaan ang kanyang posisyon nang mawala si Linden, ngayong nakabalik na ang Young Master, natural na umangat muli ang kanyang posisyon. Mas malapit siya kay Linden kaysa kay Leandro, ngunit bihira ang pagiging mataktika ni Leandro. Parang mas matutulungan niya si Linden in the future para masisi siya pagdating ng panahon. Tumalikod si Leandro at umalis na may ngiti sa labi. Binibilang pa rin ni Harry ang perang kinita niya sa pagtataksil. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong sabihin kay Boss Terence kung hindi dahil sa kanya. Bagamat wala si Terence sa kuweba, kilalang kilala niya si Terence. Dahil tinawag siya ng Natalie, malamang na pumunta siya sa maliit na kagubatan, isang lugar na madalas nilang pinaglalaroan. Matapos ipadala si Leandro upang magbantay, patuloy na sinundan ni Harry si Linden sa pasukan ng kuweba ni Tony at pinaganya ang paghihigpit ng kuweba. Young Master Shu, nakabalik ka na.
Binuksan ni Tony ang pinto ng kanyang tinitirhan sa kuweba at laking gulat niya nang makita ang grupo ng mga tao sa kanyang harapan, lalo na si Lindan, na nangunguna sa grupo. Siya ay nasa hiwalay na pagsasanay sa lahat ng oras na ito, bihirang lumabas. Ni hindi man lang niya narinig ang mga chismis na alam ng mga babae at bata. Wala siyang pakialam sa iba, pero kakaiba kung hindi siya magugulat na makita ang isang taong hindi pa niya nakikita. Tumingin si Linden sa ganap na kakaibang Tony sa kanyang harapan. Hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata niya at medyo nagulat siya. Noong nakaraan, si Tony ay isang kumpleto at lubos na straw bag ng Cannon Fodder. Ngunit ngayon, hindi lamang ang kanyang lakas ay lubos na naiiba sa dati, ngunit ang kanyang buong imahe at ugali ay naging hindi nahuhulaan. Ang kanyang puting buhok ay nililipad sa hangin at mayroon siyang kakaibang alindog. Bumilis ang tibok ng puso ni Lindan. Kinawayan niya ang kanyang kamay sa mga taong nasa likuran niya at nagutos, "Harry, manatili ka sa labas. Papasok ako at makikipag-usap ng mabuti kay Tony." Dahil doon, hinailan ni Linden si Tony papasok sa kuweba at isinara ang pinto at mga paghihigpit. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa sa loob, naiwan si Harry, Yunfeng, at ang iba pa sa pintuan, na nakatingin sa isa't isa. Sa sandaling ito, sa maliit na kagubatan, si Terence ay nakaupo at nakikipag-chat kay Natalie, habang si Minerva ay nasa gilid, nakikipaglaro sa maliit na curly bear. Hehe, mukhang gustong makipaglaro ni Bearly kay Minerva kamakailan. Hindi napigilan ni Terence na magtaas ng kilay sa gulat. Ang batang ito ay hindi masyadong mahiyain sa mga estranghero, ngunit maliban sa Natalie at sa kanyang sarili, bihira itong gumawa ng inisyatiba upang mapalapit sa iba. Hindi niya inaasahan na magiging maayos ito kay Minerva. Sobrang pagsisikap na pasayahin si Senior Sister Minerva, ngunit talagang may iba itong intensyon. Humajejek si Natalie. "Anong ibig mong sabihin?" Nagtataka na tanong ni Terence. Sa huling pagkakataon, naglaro si Bearly kasama ang spirit bird ni Senior Sister Minerva sa isang buong hapon. Sa huli, nahulog ito sa pakiramdam na sumakay sa ibon at hindi na talaga mapigilan. Sinuyo ko ito ng matagal bago ito nakatulog. Natalie pouted at sinabi, "Oh, ang maliit na puti ay naghahanda na maging isang flying knight. Malaki ang kanyang ambisyon." Tumawa si Terence, hindi naman masama. Mas mabuti na ito kaysa takutin ang mga tao gamit ang malaking gunting araw-araw. Mula nang mamatay si Linden sa birthday party, ang maliit na curly bear ay umibig sa pares ng malaking gunting. Hindi nito matiis na ibaba ito, kahit na kumakain o natutulog. Matagal nang masakit ang ulo nito, ngunit ngayon, sa wakas ay nagbago na ang interes ng batang lalaki. Hehe, totoo naman. Inilabas ni Natalie ang kanyang dila, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, sa pagsasalita tungkol dito, "Little junior brother, narinig mo ba na bumalik si Linden?" "Oo, narinig ko na ang tungkol dito. Sabi nila, malaki ang pinagbago nitong young master na si Shu. Isa na siyang master sa Middle Jeodan stage. Ang galing niya." Tumango si Terence, kalmado ang kanyang ekspresyon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Julius. Kinanselan niya talaga ang warrant of arrest niya. Na-offend niya ako, pero bumalik pa rin siya para magpakitang gilas. Nakakainis. Galit na sabi ni Natalie. Nagdesisyon si Julius na kanselahin ang warrant of arrest. Hindi kaya si Leonardo o ilang iba pang nakatataas ang dumating para gipitin tayo. Gumalaw ang puso ni Terence. Sinabi ng mga chismis na ito ay ginawa ni Leonardo, ngunit kung ito ay ginawa ni Julius, kung gayon ang kahulugan sa likod nito ay medyo nakakapukaw ng pag-iisip. Well, hindi ako sigurado tungkol doon. Ngunit ito ang hallmaster ng law enforcement hall na nagpapanatili ng mga bagay sa kanyang sarili. Kung wala ang pahintulot niya, kahit anong gawin ng iba, walang paraan para makonsela ang wanted order. Tiyak na iyon. Bagamat hindi kailanman pinansin ni Natalie ang mga bagay na ito, naimpluwensyahan siya ng mga ito at napakalinaw tungkol dito. Talaga bang pumayag si Julius? Pinisil ni Terence ang kanyang baba ng may pag-iisip.
Nakipag-usap na siya kay Julius noon, at sa kanyang nalaman, ang taong ito ay sobrang proud at confident. Kung ayaw niya, kahit ang Diyos ay hindi niya magagawang ibaba ang kanyang ulo. Sino ang nakakaalam? Ang pinakamahalagang problema ngayon ay ang pagbabalik ni Linden ng napaka-agresibo. Siguradong wala siyang silbi. Sabi ni Natalie na may pag-aalalang tingin. Ayos lang. We'll deal with things as they come. Dati, kapag nakipag-deal tayo kay AJ, since high-profile appearance na tayo, bale may Linden tayo. At most, mag-aaway na lang ulit tayo. Tumawa si Terence. 4,189. Kahit na ang biglaang pagbabalik ni Linden ay talagang nagulat sa kanya, ang mga bagay ay nanatiling pareho ngunit ang mga tao ay nagbago. Sa kanyang kasalukuyang lakas, ang young master na ito na si Shu ay hindi na maglalagay ng nakamamatay na banta sa kanya. Ngunit si AJ ay nasa early golden core stage lamang, habang si Linden ay master sa middle golden core stage. Hindi napigilan ni Natalie na magpaalala. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ito. Napangiti si Terence. Bagamat nasa early golden core stage pa lang siya ang pinakamalakas na golden core stage master na ganap na nakalusot. Kahit na humarap siya sa isang mid-stage na gininto ang core master, magagawa niyang sugpuin ang mga ito ng madali. Confident siya doon. Kung gayon, little junior brother, kailangan mong mag-ingat. Minsan kong nakita si Linden mula sa malayo. Pakiramdam ko ay iba na talaga ang lalaking ito kumpara kanina. Mula sa malayo, mayroon siyang hindi maipaliwanag na masamang aura sa paligid niya. Parang hindi siya si Yin o Yang. At saka, ilang araw na siyang bumalik, ngunit hindi siya naparito para istorbohin ako. Sabi ni Natalie, na ikinakurap ng kanyang malalaking mata. Kung ito ang Linden ng nakaraan, anuman ang mangyari, dadating siya at guguluhin siya tuwing 2 o 3 araw. Pero ngayon, pumikit siya dito. Ito ay simpleng tulad ng araw na sumisikat mula sa kanluran. Hindi masisisi si Linden sa pagiging hindi Yin o Yang. Ang pinagmulan ng lahat ng ito ay nasa maliit na puti. Hindi napigilan ni Terence na ngumiti kahit si Linden ay may bitek, himala kung siya ay maging lalaki. Habang nag-uusap ang dalawa, tumakbo si Leandro mula sa isang maliit na daanan sa kagubatan, commandant kay Terence. Alam ni Terence na may nangyari, at mabilis na naglakad pagkatapos sabihin kay Natalie. Boss Terence, may problema tayo. Nagulat na sabi ni Leandro. Anong problema? Tanong ni Terence, nagulat. Nagmamadaling bumalik si Linden at naging mid-stage golden core expert na may hindi pa nagagawang kapangyarihan. At nagbago ang buong aura niya. Iniulat ni Leandro. Alam ko na ang tungkol dito. Ngayon lang din sinabi sa akin ni Little Senior Sister. Tumango si Terence, kalmado pa rin gaya ng dati. Hindi, ganito, narinig ko siya mismo ang nagsabi, siya na ang vice manager ng North Central Island, at nag-training siya sa Chrysanthemum Arts, at ang nagturo sa kanya nito ay isang high-rankang na tao sa Central Division na tinatawag na Master Natoy. Ipinaliwanag ni Leandro ang lahat kay Terence na para bang nagbubuhos siya ng beans mula sa tubo ng kawayan. Ano? Chrysanthemum Arts. Master Natoy. Naging kakaiba ang mukha ni Terence matapos marinig iyon. Ang pagmumukha ni Terence ay nagsabi kay Leandro na ganoon din ang iniisip niya. Boss Terence, sa tingin mo ba itong si Master Natoy ang batang iyon na si Pau? That's hard to say. Sumimangot si Terence, you know Natoy the best, can you be sure na siya yon? I'm guessing so. Malakas na tumango si Leandro at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pero itong batang ito, huwag mo talagang babalikan ang sinabi niya. Damn it, if he dares to go back on his word, ako mismo ang papatay sa kanya. Oo, walang paraan para ma-verify ito sa ngayon. Hintayin natin. Kailangan mo lang bantayan si Linden. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Pakiramdam niya ay medyo naging komplikado ang mga bagay nang bigla niyang matanggap ang balitang ito. Sino nga ba ang misteryosong center na ito? Bakit mayroon nito si Nakajima, at ganoon din ang North Island, at lahat sila ay napakalakas?
Narinig ni Terence ang tungkol sa Central noong siya ay nasa Common World. Mukhang kasama nila si Jerwin, at ang ninuno ng Xuanchen ay nagtatrabaho din sa Central. Gayunpaman, kakaunti lamang ang bayo-tao. Hindi niya masyadong pinansin ang mga ito. Paano naging napakalakas ng Central sa Skyclass Island? Ang sentro ba ng secular na mundo at ang sentro ng Skyclass Island ay iisang grupo ng mga tao, o nagkataon lang ba ang kanilang mga pangalan at walang kaugnayan sa isa't isa? Kung ang dalawang sentral na powers ay pareho, at maaaring abutin ang karaniwang mundo at ang Kalangitan Class Island sa parehong oras, kung gayon ang misteryosong sentral na kapangyarihan na ito ay medyo nakakagulat. Sige, makikinig ako sa iyo, boss. Dumating na pala si Linden sa Welcome Pavilion. Gusto kanya orihinal na makita, boss, ngunit nalaman niyang wala ka doon, kaya niyaya niya akong lumabas at magbantay. Gusto mo bang bumalik at makipagkita sa kanya o huwag mo na lang siyang pansinin? Ang kailangan ko lang sabihin ay hindi kita nahanap. Leandro. No need, babalik ako at sasalubungin ko siya. Sa totoo lang, medyo curious ako kung ano na ang naging Young Master Shu, mahinang ngumiti si Terence. Dahil doon, tumalikod si Terence at nagpaalam kina Natalie at Minerva, bago sumunod kay Leandro pabalik sa Welcome Pavilion. Sa malugod na pavilion, muling bumukas ang pinto ng tirahan ng kuweba. Lumabas sina Linden at Tony na may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Magkatabi silang lumabas, isa sa kaliwa at isa sa kanan. This guy will be my partner in the future. You have to call him Kuya Meng. Utos ni Lindan. Natigilan si Harry. Bumalik lang si Leandro, at napangiti siya sa eksena. Hindi tama ang relasyon ng dalawa, kakaiba ang pakiramdam. Kailan pa naging magalang si Young Master Shu sa matalino? Kahit na si Tony ay naging mas hindi maarak kaysa dati, ang kanyang lakas at katayuan ay hindi maihahambing sa tsunami. Walang pakialam si Young Master Shu sa tsunami noon, pero bakit kay Tony lang siya naging napakabuti? At kailangan pa niyang tawaging Kuya Meng. Si Tony ay isang maliit na kumpay ng kanya noon. Kailan pa naging mataas ang kanyang katayuan na diretsyong tinatapakan ng kanilang mga ulo? Paano na? Nasaan si Terence? Si Linden ay tumabi kay Tony, hindi pinapansin ang kakaibang ekspresyon ng lahat habang lumingon siya kay Leandro. Kanina ko lang siya nakitang naglalakad dito. Dapat nakabalik na siya. Nakayukong sabi ni Leandro. Sige, Tara at tingnan natin. Malamig ng ngiti ang mga labi ni Linden Shu habang pinangunahan niya ang grupo patungo sa kuweba ni Terence. Sa pasukan, si Linden at ang iba pa ay nakaharap kay Terence, na kusang bumalik. Ang malamig at mabangis na mga mata ni Linden ay hindi maiwasang tumahimik habang nakatingin kay Terence na tila ipinanganak na muli. Si Terence, sa kabilang banda, ay medyo nagulat din sa laki nito. Ang kasalukuyang ugali ni Linden ni Yin Ouyang ay partikular na naaayon kay Tony, na nakatayo sa tabi niya na may parehong kakaibang ugali. Hindi pa man lang naibukan ng magkabilang panig ang kanilang mga bibig nang biglang naging mabangis at marahas ang malamig na aura ni Linden Shu. Ang malakas na aura ng isang mid-Ores Core Stage Master ay bumuhos ng walang pagpipigil, na diniinan pababa sa ulo ni Terence na parang biglang sumabog. Hindi rin dapat madaig ang panig ni Terence. Tumaas din ang aura niya. Bagamat nasa early golden core stage pa lang siya, 2 antas na mas mababa kaysa kay Linden, hindi siya natinag sa harap ng labis na presyon ni Linden. Hindi naman daw siya dehado. 4,170. Tulad ng para sa iba pang mga baguhan na naroroon, sa kanilang lakas lamang ng foundation establishment stage, nakatayo dito ay parang isang maliit na bangka sa isang napakapangit na alon. Sila ay umindayog at maaaring tumaob anumang oras. At ito ay noong sina Linden at Terence ay parehong nakatutok sa isa't isa kung babaguhin nila ang kanilang target, ang mga normal na baguhan na ito ay madudurog sa kanilang aura. Kailangan lang niyang tumingin sa iyo, at babagsak ka. Lahat sila ay mga baguhan, at ito ang pagkakaiba nila ni Terence. Ang dalawang panig ay nasa isang pagkapatas. Ilang saglit, ang maitim na ulap ay bumungad sa lungsod. Ang buong Welcome Pavilion ay parang may paparating na bagyo.
Marahil ay nagkataon lamang na nagbago ang panahon. Gayunpaman, sa sandaling ito, lahat ay nakakaramdam na ng mabigat na presyon sa kanilang mga puso. Ito ay lalo na para sa mga ordinaryong bagong dating sa kanilang paligid. Pakiramdam nila ay parang nag-aaway ang mga Diyos at naghihirap ang mga mortal. Gayunpaman, sa kabila ng maigting na paghaharap ng dalawa, ni Linden o Terence ay walang anumang intensyon na gumawa ng hakbang. Hindi na kailangang sabihin, bagamat gustong patayin ni Linden si Terence, hindi niya kayang salakayin si Terence nang walang magandang dahilan mahuhuli siya at maparusahan ng husto sa harap ng law enforcement hall. Terence, nabalitaan ko na medyo bastos ka kamakailan. Malamig nang umisi si Linden. Hehe. Senior Kuya Shu, masyado kang mabait. I'm just living my life according to my duties. Kaya lang hindi ako makatiis sa mga bulag na laging pumupunta sa pintuan ko at humihingi ng pambubugbog. I can only reluctant do it. Mahinang sagot ni Terence. Very good. Since early Jedan stage expert ka na, bihira lang ang bagong dating na magkaroon ng ganyang performance, it's worth of praise. Tila hindi narinig ni Linden ang pangungutya sa mga salita ni Terence habang nagmumungkahi siya, maaari akong gumawa ng exception at kunin ka bilang opisyal na disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. Payag ka ba? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga tao sa paligid ay biglang nagkagulo. Ang tumataas na Sky Pavilion ang pinakamakapangyarihan sa tatlong malalaking pavilion. Walang duda tungkol dito. Maging ito ay sa mga tuntunin ng mga mapagkukunan o katayuan, sila ay mas mataas kaysa sa iba pang dalawang pavilion. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang sinumang alagad ng malalim na sekretong pavilion o ang Green Cloud Pavilion ay mangangarap na makasali sa tumataas na Sky Pavilion. Bilang pinakamatandang nakatatandang kapatid na namamahala sa tumataas na Sky Pavilion at apo ni Leonardo, ang pangatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion, si Linden ay talagang may hawak na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Hanggat mayroon siyang tamang dahilan, hindi masyadong mahirap para sa kanya na makakuha ng isang tao na sumali sa tumataas na Sky Pavilion. Ayoko. Ang sagot ni Terence ay simple at malinaw, na ikinagulat ng lahat. Ga! Natigilan si Linden Shu. Ang dahilan kung bakit iminungkahi niya ito ay para alagaan si Terence. Pagkatapos ng lahat, isa siya sa mga kinatawan ng pavilion, at hindi komportable para sa kanya na labanan si Terence. Kung gusto niyang lumaban tulad ng ginawa ni AJ, wala siyang tamang dahilan, at hindi niya basta-basta kayang i-cast ang sarili sa publiko. Ngunit, kung may pasok niya si Terence sa pavilion, kung gayon bilang manager ng pavilion, magagawa niya ang lahat ng gusto niya ng madali. Hinding-hindi makakatakas si Terence sa kanya. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Terence nang walang dalawang isip. Nakita ba ng lalaking ito ang kanyang plano? This is a once-in-a-lifetime opportunity. Kung tatanggihan mo ito ngayon, haharanggan mo ang landas na ito at hindi na muling papasok sa sumisikat na Sky Pavilion. Naisip mo na ba? Sabi ni Linden, ayaw pa ring sumuko. I'll just stay here. It's pretty good, kaya hindi ko na kailangang problemayan si Kuya Shu. Si Terence naman ay hindi sumuko. Nag-size siya ng Linden at lumingon na may mapaglarong tingin, Senior Kuya Shu, nakakatuwang makitang ayos ka lang, pero... Hehehehehehe. Ang tawa ni Terence ay maaaring mukhang katawa-tawa sa iba, ngunit alam ni Linden na pinagtatawanan siya ng lalaking ito dahil sa pagkawala ng kanyang pagkalalaki. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Si Linden ay agad na nagalit sa pagtawa. Agad niyang sinabing galit na galit, kung tatawa ka ulit, naniniwala ka ba na papatayin ka ng young master na ito ngayon din? Hehe. You're in charge of the heavens and the earth, at ikaw din ang bahala kung matatawa ako o hindi. Hindi naman ganoon ka-exaggerated ang kapangyarihan ng panganay na nakatatandang kapatid ng tumataas na manager ng Sky Pavilion, di ba? Pilyong sabi ni Terence. May mga bola ka, Terence, mag-ingat ka, huwag mong hayaang mahuli kita. Kinagat ni Linden ang kanyang mga ngipin sa galit, ngunit wala siyang magawa kay Terence. Nakaalis lang siya na madilim ang mukha.
Talagang hindi niya akalain na si Terence ay hindi matatakot sa kanya. Tila ang batang ito ay hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng iniisip niya, kailangan niyang planuhin ito ng maayos. Kinailangang bayaran ni Terence at Natalie ang presyo. Napaawang ang bibig ni Terence habang pinagmamasdan si Linden na umalis. Hindi siya dumating na may magandang intensyon, at dahil bumalik siya, tiyak na darating siya upang maghanap ng gulo. Kailangan niyang mag-ingat. Sa sumunod na yugto ng panahon, si Terence ay bihirang umalis ng bahay, na gumugol araw-araw sa kanyang kuweba na nagsasanay. Malapit na siya sa peak early golden core stage, at inisip na madali siyang makalusot, ngunit sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay naabutan niya ang bottleneck. Isang hakbang na lang ang layo niya, ngunit hindi niya ito malagpasan. Hindi niya alam kung ano ang problema. Maliban doon, ang isa pang ikinagulat ni Terence ay hindi dumating si Linden na naghahanap ng gulo. Sa panahong ito, dumalo na si Linden sa lahat ng uri ng mga kaganapan at bumalik sa pagiging malaking senior manager ng tumataas na pavilion. Ang kanyang kapangyarihan at posisyon ay unti-unting tumatag, ngunit ang tanging bagay na hindi niya ginawa ay nagdulot ng kaguluhan para kay Terence. Ang nakakapagtaka pa ay kahit saan magpunta si Linden ay lagi niyang isinasama si Tony. Parang pandikit ang dalawa, hindi umaalis sa tabi ng isa't isa. Lalo nitong naiinggit si Harry, parati niyang iniisip ang kanyang sarili bilang numero unong tagasunod ni Linden. Ngayon, ang tiwala at paggalang na natanggap ni Tony ay mas mataas kaysa kay Harry. Ang lalong ikinainis at ikinagulat niya ay pinilit pa rin ni Linden na tawagin nilang Kuya Mold si Tony. Kinailangan niyang tretuhin si Tony ng may parehong paggalang gaya ng pagtrato niya kay Young Master Shu. Kailangang nasa tabi siya ni Tony. Ito ay tulad ng pagkilala sa isa pang ninuno. Anong klaseng magic potion ang ibinigay ni Tony kay Young Master Shu para pakitunguhan siya ng maayos? Masyado siyang mabait. Dagdag pa, ang dalawa ay nakadikit na parang pandikit. Sa mga mata ni Harry, hindi lang sila magkaibigan, hindi rin sila superior at subordinate. Nagbigay sila ng pakiramdam na sila ay mas tulad ng isang matalik na mag-asawa. Mag-asawa. Si Harry mismo ay nabigla sa naisip, ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Nagpatuloy lang siya sa pagsisilbi. Hindi lang si Harry ang nalilito, lahat ng taong malapit kay Linden ay ganoon din ang iniisip. Ang dalawang lalaki ay biglang naging malapit sa isa't isa, at ang kanilang relasyon ay malinaw na lumampas sa pagkakaibigan. Mahirap na hindi maghinala. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.